Nakatayo lang siya ng tahimik habang nakaharap sa saradong pinto, at biglang bumagsak ang isang karatula sa ibabaw nito. Dahan-daang bumukas ang pinto, at sa likod nito ay makikita ang ibang bahagi ng gusali habang may usok o hamog na umiikot sa paligid. Humakbang siya papasok, at may boses na nagsabing, "Nakarating ka na." Ang lalaking kasama niya ay magalang na nag-aya sa bida na pumasok, at sinabing medyo luma o simple lang ang lugar pero huwag na itong mag-alala. Samantala, nang makita naman ng ating bida ang loob ng lugar, bigla naman siyang natigilan. Galit na sinabi ng lalaki na parang dumaan din dito ang mga masasamang tao mula sa sekta ng itim na buto. Nag-aalalang tumakbo siya habang sumisigaw kung nasaan na ang kanyang mahal at kung ayos lang ba ito. Agad na sinalubong siya ng kanyang asawa at nagulat sa kalagayan nito, habang ang mga anak naman ay sabay-sabay na tumawag sa kanya bilang ama. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamilya habang tumutulo ang kanyang luha sa matinding tuwa at ginhawa na magkakasama silang muli. Niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak sa tuwa at ginhawa, habang tahimik lang na nakatingin sa kanila ang bida sa gilid. Sa pagkakita ng babae sa ating bida, ay mababakas naman dito ang matinding gulat. Yung babae ay yumuko ng malalim at nakiusap sa bida na babayaran naman nila ng buo ang dapat nilang bayaran, kaya sana ay patawarin muna sila sa pagkakataong ito. Idinagdag pa niya na kailangan pa nilang buo ang katawan ng kanyang asawa para makabayad ito ng maayos. Nakiusap ang panganay nilang anak na huwag parusahan ang kanilang ama, at sabay-sabay naman silang nagsumamo na sana ay patawarin sila sa pagkakataong ito. Pinakalma ng lalaki ang kanyang asawa at ipinaliwanag na ang taong kaharap nila ay ang taong nagligtas sa kanya noon. Nagulat at yumuko ng malalim ang babae nang malaman ang totoo, at sinabing, "Ay, ganoon po ba talaga?" Yung babae ay yumuko ng malalim at kaos-pusong nagpasalamat sa bida. Nananatiling tahimik lang ang bida habang yumuyuko sa kanya ang buong pamilya bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Magalang na inanyayahan ng lalaki ang bida na uminom muna ng tsaa bago umalis, at sinabing kahit simple lang ang kanilang tahanan, nais pa rin nilang magpasalamat ng maayos. Sumagot naman ang bida at pumayag na pansamantalang sasama sa kanila. Habang nagbubuhos siya ng tsaa, sinabi niyang simple lang at hindi mamahalin ang tsaa na iyon, kaya nag-aalala siya na baka hindi ito magustuhan ng bida. Ininom ito ng bida at sinabing masarap naman pala ang tsaa at mabango pa ang amoy nito. Nagtanong ang lalaki kung paano sila makakapagbayad sa kanya sa pagliligtas nito. Sinabi naman ng bida na ayos lang iyon at hindi niya ginawa iyon dahil may hinihintay siyang kapalit. Idinagdag pa niya na narinig niyang ang sekta ng itim na buto daw ang umapi sa kanila at sumire sa lugar na iyon. Kinumpirma ng lalaki na ang mga taong gumawa noon ay may kasunduan sa sekta ng itim na buto. Ipinaliwanag pa niya na ito ay isang masamang samahan na pinamumunuan ni Jiemjo, na anak ng taong nagngangalang Jiemjo. Ikinwento pa ng lalaki na napakalawak ng impluwensya ng grupong iyon, mula sa pagpapautang hanggang sa mga sagalan, walang lugar na may kinalaman sa pera na hindi nila pinapakialaman. Tunay na napakalaki at makapangyarihan nilang samahan. Tinanong siya ng bida kung bakit siya pumunta sa sagalan, at sinabing iyon pala ang paraan nila para makuha ka at mahuli sa bitag. Ipinaliwanag pa na dahil mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang labis na interes sa pagpapautang, kaya pinipilit nila ang mga umutang na sumali sa sagalan, upang lalo pan. Lumaki at tumaas ang kanilang utang. Sa isip ng bida, ang batas na naglilimite sa interes ng utang ay siya at ang kanyang ama ang gumawa noon matapos makipag-usap sa mga opisyal ng pamahalaan, ngunit tila may sumunod pa rito. Tinanong ng bida ang lalaki kung may alam pa ba siyang ibang detalye tungkol kina Jiemjo at Jiemjo. Sagot ng lalaki na bilang mga simpleng tao, wala na silang ibang nalalaman patungkol sa kanila. Napaisip naman saglit ang bida. Tumango lang ang bida at sinabing naiintindihan na niya ang lahat. Sinabi ng bida na masarap ang tsaa, kaya aalis na siya sa pagkakataong iyon. Nagulat ang lalaki kung aalis na ba talaga siya ng ganoon lang. Nakiusap siya na sana ay ibigay muna nito ang kanyang pangalan, upang balang araw ay masakliyan naman nila ang lahat ng kabutihang ipinakita ng bida. Sinabi lang ng bida na huwag na silang mag-alala tungkol doon. Nakiusap silang maghintay muna sandali ang bida bago ito umalis. Kahit gaano pa kami kawalang alam, hindi kami masasamang loob na hahayaan lang ang taong tumulong sa amin na umalis ng walang pasasalamat.
Napaisip saglit ang bida habang nakatingin sa kanila. Habang nakatingin siya, biglang may gumalaw o kumislap sa gitna ng mga basag na bagay at maskarang nakakalat sa sahig. Habang nakatayo siya sa gitna, biglang may isa sa mga bagay na iyon na kuminang ng malakas. Kinuha ng bida ang maputing maskara at sinabing ito na ang kukunin niya kapalit ng lahat ng utang na loob. Sa pamamagitan nito, maituturing na nilang bayad na ang lahat ng utang at pasasalamat nila sa isa't isa. Makikita naman ang labis na pagkagulat ng lalaki sa sinabi ng ating bida. Sinabi ng bida habang hawak ang maskara na sa totoo lang, hindi siya ang gumawa nito. Itinuro pa ng bida na kung makikita nila, walang butas ang maskara para sa mata o ilong, at hindi pa ito ganap na napakinis o natapos ang pagkakagawa. Ito daw ang huling ginawa ng kanyang ama noong tumanda at nagkasakit ito, hanggang sa huling hininga nito. Dagdag pa niya na, narinig din niya kamakailan na ang bagay na iyon ay may dalang malas o hindi magandang kapalaran. Kaya nga balak ko sanang sirain ito sana. Tinanong ng bida kung bakit kaya sa tingin niya iyon pa ang piniling gawin ng kanyang ama bilang huling likha nito. Sagot ng lalaki na paano niya malalaman ang iniisip ng taong tila nawala na sa sarili noon. Tinanong siya ng bida kung may nangyari ba sa kanyang ama bago ito tuluyang nawala sa sarili o nagkaroon ng sakit sa isip. Pagkarinig nito, labis na naman na nagulat ang lalaki sa sinabi ng ating bida. Sa totoo lang po, mayroon akong kapatid na panganay na masigit na mahusay at puno ng kakayahan kaysa sa akin. Ngunit isang araw, binalang siya sa mga kasong walang katotohanan at ipinakulong sa sariling opisyal ng pamahalaan. Ang aking ama, na kilalang manggagawa at may kasanayan, ay may kakilala noon sa inspektor ng Luoyang, kaya't siya ay nagpunta upang humingi ng tulong. Ngunit humingi ng malaking suhol ang inspektor, kaya wala na siyang nagawa kundi umutang kay Yama mula sa sekta ng itim na buto. Ngunit ang tanging bumalik sa amin ay ang malamig na bangkay ng aking kapatid. Napaupo at umiyak ang kapatid habang tinatanong, "Kapatid, anong nangyari sa iyo?" Habang ang ama naman ay nasambit sa matinding lungkot, "Anak ko. Nabalitaan ko pa na mismong ang inspektor pa ang tumupad sa parusang kamatayan ng aking kapatid. Ngunit, may iba pa palang nakatagong katotohanan. Lumabas na ang mga matataas na opisyal ay nagpustahan pa nga kung alin ang mas mahalaga o mas maganda sa kanilang mga pag-aari. Isa sa kanila ang naglahad o nagbigay ng pinakamagandang likha ng aking ama." Tinanong naman ng bida, "At ano ang sumunod?" Nagalit ng husto ang natalo. Dahil hindi niya direktang maparusahan ang aking ama, ang kapatid ko na lamang ang binalang, siya na sana ang magmamana ng buong pagawaan. Matapos ang pangyayaring iyon, araw-araw na pumunta ang kanyang ama sa opisina ng pamahalaan upang maghain ng reklamo at ipaglaban ang katotohanan. Isang lalaki ang itinulak ang matanda habang sumisigaw, "Hindi ka ba natatakot sa kalangitan? Alam ng langit at lupa ang iyong mga kasalanan." Sinabihan naman siya ng isa pa na tumigil na sa paggawa ng eksena at isipin muna kung nasaan siya. Gumawa ng sariling kwento ang inspektor at inakusahan ng aking ama ng paglapastangan sa dangal ng isang opisyal, upang masigurong hindi na siya muling makakagawa pa ng maskara, ang tanging alam niyan. Gawin sa buong buhay niya, pinukpok at sinira nila ang kanyang mga kamay. Mula sa araw na iyon, hindi na muling lumabas ang aking ama sa kanilang pagawaan. Kumatok siya ng malakas at nakiusap, "Ama, pakibuksan naman ang pinto." Ngunit muling nakita ko lamang siya noong siya ay pumanaw na. Matapos ikwento ang lahat ng nangyari, tanong ng bida sa kanya kung hindi pa rin ba niya naiintindihan ang tunay na kahulugan ng maskarang iyon. Nagpatira pa ang lalaki at nakiusap, "Pakipaliwanag po ninyo sa akin. Dahil kahit ako po ay hindi ko maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng huling likha ng aking ama. Kaya lamang pala mukhang hindi pulido o maganda ang pagkakagawa ng maskara ay dahil iyon ang nararapat lamang." Ang matandang manggagawa ay nawala na sa sarili. Magulo ang kanyang buhok, tumutulo ang laway mula sa bibig, at matagal na rin siyang hindi kumakain. Dahil wala na siyang magamit na kamay, ginamit niya ang kanyang mga daliri sa paa upang ukitin ang maskara. Puno ng dugo ang kanyang mga paa sa bawat hindi pulidong hagod ng patalim, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa matapos ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya humihinga ng husto at nananatili pa rito ay ang matinding puot at galit na puno ng paghihirap na nararamdaman niya para sa Mon. Ong ito, sa sandaling matapos niyang likhain ang maskara, doon na rin siya huminto sa paghinga at pumanaw na.
Sa ganitong paraan, nabuo at nagkaroon ng buhay ang bagay na sinasabing may sumpa. Nakita ang buong pamilya, ang ama, ina, at kanilang mga anak, na puno ng lungkot at hirap, habang nakatayo sa gitna ng madilim at nagbabagang kapaligiran. Nakita silang nahuhulog sa gitna ng nagkawatak-watek at nagbabagang lupa. Nakatayo roon ang bida na may seryosong mukha, habang unti-unting lumalayo sa kanya ang madilim at nagbabagang paligid. Sinabi ng bida na ang iyong kaluluwang puno ng paghihiganti ay hindi makalisan sa mundong ito, at ito ang gamabay sa akin hanggang sa narito ako ngayon. Nakatayo ang bida habang mahigpit niyang hawak ang maskara, at nasa harapan niya ang lalaking nakadapa at nakayuko. Habang ipinakita naman sa tinang asawa ng lalaki, na walang malay na habang yakap pa din ito ang kanyang mga anak. Tanong ng bida, sa kamatayan lamang ba nakahanap ng kapayapaan ang pamilyang ito? Tungkol naman sa dahilan kung bakit gumawa ang matandang manggagawa ng maskarang walang butas para sa mga mata, sa tingin ko ay may naintindihan na ako ng kaunti. Hindi dahil hindi niya kayang ukitin ang butas para sa mga mata, kundi pinili niyang huwag na lamang itong gawin. Biglang narinig ang halakhak ng bida, na tila puno ng lungkot at pait habang hinahawakan ang maskara. Sinabi ng bida, na dahil hindi na matitiis ng mga mata ang makita ang mundong ito kaya't pinili niyang huwag na itong buksan pa. Lumipat ang tagpo sa isang eskinita o pasilyo sa luoyang. May gumagamit ng matalim na bagay habang nagdaragdag pa ng disenyong mga bungo sa katawan ng isang tao. Habang naglalagay ng panibagong tato na bungo sa kanya, sinabi ng matanda na tila may pinatay na naman siya at sinabing malas na tao ang kanyang naging biktima. Sinabi ng matanda na tapos na ang isa at tinanong kung nagustuhan ba ito. Kung ayos lang daw sa kanya, itutuloy pa niya ang ginagawa. Tumugon ang lalaki na, hindi, at sinabing itigil na iyon at lumayo muna sandali, may-ari ng tindahan. Biglang may malakas na kalabog at nagkawatak-watek ang mga kahoy sa paligid. Mula sa itaas, makikita ang lalaking nakapiring na nakahiga sa mesa habang pinaliligiran siya ng mga taong may dalang sandata, at nagulat naman ang matanda sa nangyari. Tumawa ng mahina ang lalaking nakapiring habang nakahiga at sinabi niya na matagal niya na nga daw na inaante ang mga ito. Mabilis na humakbang at hamampas ng patalim ang isang nakapiring na may nagniningas na pulang mata. Nakangiti ng masama at puno ng puot ang lalaki habang tinatanggal ang telang nikotikip sa kanyang mata na nagliliyab ng kulay pula. Napadaing ng malakas ang lalaki habang tinamaan siya ng malakas na suntok. Biglang sumugod ang isang nikotikip ng mukha at may malapad na sombrero, hawak ang patalim habang nakahanda na ang lalaking may mga tato. Ngunit sa isang iglap, agad lamang na dinakma ng lalaking maraming tato ang kalaban niya sa leeg. Malakas na nagtama ang kanilang mga sandata, kaya tumilapon pa ang kalaban at nagkaroon ng matinding kislap sa pagitan nila. Sinuntok ng malakas ng lalaking may mga tato ang kanyang kalaban kaya tumilapon ito at bumagsak sa sahig. Gayunpaman, nakangiti pa rin siya ng masama habang muling sumusugod ang nikotikip na may hawak na espada. Malakas na nagtama ang suntok ng lalaking may tato at ang sandata ng kalaban, kaya nagkaroon ng matinding kislap at puwersa sa pagitan nila. Nagkawatak-watek ang buong lugar, at nakahandusay na sa sahig ang lahat ng sumalakay, tila wala nang natira sa kanila na nakatayo pa. Sinabi ng lalaking may mga tato na kahit itago pa nila ang kanilang presensya at masamang hangarin, hindi nila maitatago ang talam ng espada. Ito raw ang pagkakaiba ng tunay na mandirigma sa mga tulad nilang parang insekto lamang, at tinanong kung naiintindihan ba nila ito habang nakadapa sa harap niya ang kanyang kalaban. Tumawag ang lalaking may tato sa may-ari ng tindahan at sinabing kailangan pa niya ng 4 na karagdagang tato na hugis bungo. Dumating naman ang kanyang kasamahan sa eksena, at sa pagkakita sa pangyayari, ay agad nga niyang pinuri ang kasama niya. Nagulat at sinabi ng lalaki, ay, nandito ka pala, kapatid, naglibang lang ako ng kaunti habang wala ka. Sinabi ng kapatid na, magaling ang ginawa mo. Nga pala, may narinig akong kakaiba mula sa mga kasama natin sa ibaba. Agad namang nagtanong ang lalaki kung ano yun. Sinabi niyang, alam mo yung taong kinuhaan natin ng gamit noon, narinig ko na nagtitinda pa rin siya at parang walang nangyari. Nagulat at nagtanong kung hindi ba iyon lang din ang taong muling nagpapatakbo nito. Ngunit sumagot na hindi, at sinabing ayon sa mga kasama, aksidente nilang napatay ang buong pamilya noon.
Idinagdag pa na ang taong nagpapatakbo nito ngayon ay mukhang isang maputlang lalaki na parang iskolar. Nagtaka naman ang lalaki sa narinig niya, kaya inulit niya ang sinabi ng kanyang kasama. Galit na tanong ng lalaking may mga tato kung anong klase ng tao ang nang-ahas na magpatakbo ng negosyo sa tindahang inaari na ni Panginoong Jiemjel. Mabilis na naglakad ang dalawang lalaki sa gitna ng malawak na lansangan ng lungsod. Sinabi naman ng isa sa kanila na nandito na nga daw sila. Tinuro ng isa at nagtanong, "Iyan ba yung iskolar na sinasabi mo?" Tumugon ang isa na oo, at sinabing unang beses din niya itong makita pero mukhang mas bata at parang bata pa kaysa sa inaasahan nila. Nagtanong naman ang isa kung baka ito ang mag-aaral ng taong iyon, habang inilapit ang kamay sa isang inukit na imahe habang may hawak na patalim sa tabi nito. Sinabi ng isa, "Pwede naman natin siyang tanungin ng direkta, hindi ba?" Habang nakaharap sila sa lalaking nakaupo sa mesa. Tinanong ng lalaking nakangiti ng masama, "Oy, saan na nagpunta ang gumagawa ng mga maskara?" Nakatitig lang ng seryoso at tahimik ang lalaking nakamaskara. Iniisip ng lalaki na nakakagulo na mag-alala ng husto sa isang murang maskara lang, pero sa unang tingin pa lang, parang may masama at nakakakilabot na dala na ito. Binalabag at sinabi ng lalaking may tattoo, "Hoy, bata, hindi mo ba naririnig ang tanong ng mga nakatatanda sa iyo?" Subalit nanatiling tahimik at walang imik ang lalaking nakamaskara. Dahan-daang inilapat ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay sa ulo ng inukit na imahe. Habang hawak ang maskara, nagtanong siya ng may halong kakaibang ngiti, "Kilala niyo ba ang mukha ni Guanyan?" Sa pagkarinig sa sinabi ng lalaking nakamaskara, nagulat naman ang dalawang ito. Humarap siya at sinabing, "Sa totoo lang, anong aral ng Budismo ang mapag-uusapan ko sa mga tulad niyo?" Tumayo siya ng tuwid at tahimik sa gitna ng malawak na sahig, nakayuko ng bahagya at nakatago ang mga kamay sa likuran. Nagalit na nagtanong ang isa kung hindi ba mas mabuting saktan na lang nila ito hanggang sa magsalita, at sumang-ayon naman ang kasama nito. Tumawa at sinabi ng lalaking may tato na siguro ay hindi pa ito makakatagal sa kahit isang suntok lang. Bigla naman siyang nagtaka nang makita ang nasa paligid. Nagtaka siya habang nakatingin sa maraming maskarang nakapalibot sa kanila. Sinabi ng isa, "Siguradong sinabi ng mga kasama natin na winasak nila ang tindahang ito at kinuha ang lahat ng may halaga." Sinabi niyang buo pa rin at walang sira ang lahat, kaya nagtaka kung baka ito ay uri ng masamang sining o kapangyarihan. Sumagot naman ang kasama na hindi rin siya sigurado. Binuksan niya ang pinto at nagtanong kung dito ba pumasok ang binata. Bigla silang nagulat at napasinghap nang harapin sila ng madilim at kakaibang puwersa. Nanginginig at takot na nagtanong ang lalaki, "Ano ito?" habang pinaliligiran siya ng madilim na usok at mga kamay na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa matinding takot at gulat, hindi na siya nakapagsalita ng maayos habang dahan-dahang inaabot siya ng madilim na kamay. Napadaing siya ng malakas habang pilit na lumalaban at pumipigil sa sarili, dahil hawak na siya ng madilim na puwersa. Napadaing siya ng mas malakas habang pilit na inaalis ang kamay na nakahawak sa kanya. Nang marinig ng kasama niya ang ingay, agad niya naman na napansin ang kanyang kasama na tila hinala papasok, kaya naman nag-aalala niya itong tinawag at nagmamadaling pinuntahan ito, ngunit nang makita niya ang nangyayari, makikita na lamang ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Kaya naman, maging siya ay hinihila na din papasok sa silid, sa matinding desperasyon malakas siyang sumigaw, at pilit na kumikapit sa sahig, ngunit tila pati yun ay wala paring say-say, sa matinding takot agad siyang sumigaw ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Ang matinding sigaw ng takot ay kumalat at humalo sa madilim at nakakakilabot na paligid. Mula sa madilim na usok, lumitaw ang nakakatakot na anyo na may mapupulang mata at nakangising bibig, habang tumatawa ng paulit-ulit sa masamang paraan. Umikot at kumalat ang madilim na enerhiya sa buong tindahan, habang naririnig ang masasamang tunog at halakhak na tila nanggagaling sa lahat ng dako. Isang makulay at nakangiting maskara ang nasa gitna ng madilim na enerhiya, habang naririnig ang masamang halakhak. Nakaupo ng tahimik at payapa ang bida sa gitna ng gubat habang palubog na ang araw, tila nag-iisip o nagdarasal ng buong puso. Habang inaayos ang inukit na kahoy, isip ng bida na hindi pa rin niya makuha ang tamang paraan, hindi sapat na gayahin lang ang itsura nito. Habang patuloy na inuukit ang imahe, tanong ng bida sa sarili, ano ba talaga ang tunay na mukha ng Buddha na kanyang nakilala? Nakangiting sinabi ng bida, tapos na,
habang hawak ang kanyang ginawa sa gitna ng payapang gubat. Dahan-daang inilapat ng bida ang kanyang kamay sa natapos na inukit na imahe, at sa sandaling iyon ay bigla itong nagliwanag. Sa harap ng mga maskara at kanyang ginawang imahe habang palubog na ang araw, mahinahong sinabi ng bida, "Ngayon, magpahinga ka na ng payapa." Tumingin ng seryoso ang bida at inisip na, ang sektang itim na buto at si Jeongju, pwede niyo akong asarin at tuksuhin hanggat gusto niyo. Sa loob-loob niya, alam ng bida na iyon na lang ang tanging paraan ng pagtutol na kaya nilang gawin.